काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह पाक के। भूल के दुनिया के सब सूदो ज़या 3 दिन नूरों नहाएंगे यहाँ। यूं ही परवान नहीं सरशार से एक शम्मा रूह है इनके दरमिया। काफले दर काफले उशाक के आए हैं मेहमान मसीह Si Hazrat Muslimaud radhiyallahu anhu habang binabanggit ito sa isang pagkakataon, sinabi na, "Tignan ninyo, ang lahat ng bagay ay kinuha mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ganoon din mula sa mga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subalit sa huli, ibinigay sa kanila ng Allah ang lahat. Sa parehong paraan, iniwan din ni Hazrat Masih Maud alayhis salam ang lahat para sa Allah. At bagaman siya ay isang may-ari ng kalahating bahagi ng ari-arian ng kanyang pamilya, ang kanyang hipag na kalaunan ay naging Ahmadi ay iniisip na noon siya ay nagiging isang walang silbi. Tinis niya ang kahirapan ngunit kalaunan ay pinagpala siya ng Diyos ng labis na biyaya. Sa isa sa kanyang mga tula, sinabi ni Hazrat Masih Maud alayhis salam na may panahon na ako ay nabubuhay sa mga tira-tira ng iba. Ngunit ngayon, binigyan ako ng Diyos ng kakayahan upang libu-libong tao ang kumakain mula sa aking hapag. Ngayon, bilang mga Ahmadi, ang ating pananampalataya ay lumalalim kapag ating tinatanaw ang mga unang yugto ng kanyang buhay at ang mga kasunod na panahon. Sa paglalarawan ng kalagayan, sinabi ni Hazrat Muslimaud radhiyallahu anhu na maaaring natuwa ang kanyang mga magulang sa kanyang kapanganakan, ngunit nang ipinakita niya ang kawalan ng interes sa mga makamundong bagay, labis na nalungkot ang kanyang ama. Isang sheikh ang nagkwento na ang ama ng Hazrat Masih Maud alayhis salam ay humiling sa kanya na payuhan ng kanyang anak. Sinabi ng sheikh sa Hazrat Masih Maud alayhis salam na ang kanyang ama ay nalulungkot sapagkat natatakot siya na ang kanyang nakababatang anak ay mamumuhay sa awa ng kanyang nakatatandang kapatid. Nais ng kanyang ama na makahanap siya ng trabaho habang siya ay nabubuhay dahil natatakot siyang mawawala ang lahat ng kanilang mga yaman pagkatapos niyang mamatay. Inihanda ng ama ng Hazrat Masih Maud alayhis salam ang isang trabaho para sa kanya bilang isang opisyal ng edukasyon sa Kapurthala at inialok na ang trabaho. Nang ipinaalam ito ng Sheikh sa Hazrat Masih Maud alayhis salam, sinabi niya na walang dahilan upang malungkot ang kanyang ama dahil siya ay nagtatrabaho na para sa Diyos, ang kanyang tunay na pinaglilingkuran. Nang bumalik sila at sinabi ito kay Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib, sinabi niya kung sinabi niya ito, tama siya sapagkat hindi siya nagsisinungaling. Sinabi ni Hazrat Muslimaud radhiyallahu anhu na ito ay ang simula ng buhay ni Hazrat Masih Maud alayhis salam, ngunit hindi pa ito ang pagtatapos. Ito ang simula ng buhay ng Hazrat Masih Maud alayhis salam. Nang siya ay pumanaw, libu-libong tao ang handang magsakripisyo para sa kanya. Ang kanyang simula ay maliit, ngunit ang tagumpay ng kanyang naabot ay dakila. Bukod sa marami na naglingkod sa kanya,
Libu-libong tao ang kumakain araw-araw sa kanyang langgar. Siya at ang kanyang kapatid ay parehong nakatanggap ng bahagi sa mana ng kanilang ama, ngunit sa mga magsasaka noong panahong iyon, ang sinumang hindi aktibong nakikilahok ay hindi makakatanggap ng bahagi. Noong mga unang araw, kapag may bisita ng Hazrat Masih Maud alayhi salam at humihiling siya ng pagkain mula sa kanyang hipag, madalas siyang nakakatanggap ng negatibo at mapanlait na mga salita. Bilang resulta, ibinigay ng Hazrat Masih Maud alayhi salam ang kanyang sariling pagkain sa bisita at siya ay nagugutom o kumakain lamang ng mga tuyong chickpeas. Ang kaparehong hipag na ito ay kalaunan naging Ahmadi sa pamamagitan ni Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, ang ikalawang khalifa ng Jamaah Islam Ahmadiyya. Ang mga misyon ng Allah Ta'ala ay nagsisimula sa maliit, ngunit kapag umabot na sa kanilang kasukdulan ay kahanga-hanga. Ngayon, hindi lamang sa Kadian umiiral ang langgar, kundi sa buong mundo. At may mga factory roti plants na rin sa mga langgar na ito. Libo-libong mga roti ang niluluto sa Kadian, Rabwa at London. Nang bumisita ang mga mamahayag sa UK Jalsa, humanga sila sa organisasyon ng langgar, lalo na sa mga roti. Isa sa kanila ang nagpapahayag ng pagnanais na tikman ng mga ito at humiling pa. Sinabi ng Ahmadi na nag-host sa mamahayag na maaari silang kumuha ng kahit gaanong karami ang kanilang nais. Ito ay langgar ng Hazrat Masih Maud alayhi salam at walang kakulangan. Tunay ngang may panahon na kailangang ibigay ng Hazrat Masih Maud alayhi salam ang kanyang sariling pagkain sa kanyang bisita at siya ay nagugutom. Ngunit ngayon, libu-libong tao ang kumakain mula sa kanyang langgar. Gayon paman, ito ay hindi pa ang kasukdulan. Magpapatuloy pang lumalago ang langgar na ito at milyon-milyong tao ang kakain mula rito. Insyaallah. At milyon-milyong din ang magsasaayos ng kanilang buhay, takwa at pananampalataya matapos tanggapin ang Hazrat Masih Maud at Imam Mahdi alayhi salam.